Magandang umaga at hayaan niyong simulan ko sa pagsasabi ng isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Isang bagay na malamang na hindi kailanman nabanggit ng inyong doktor sa kahit anong konsulta. Isang bagay na binubulungan lamang, ngunit hindi kailanman ipinaliliwanag ng maayos. At isang bagay na masyadong mabagal na tinatalakay ng bukas ng medikal na komunidad. Kung kayo ay mahigit 60 na taong gulang at tumigil na sa partikular na aktibidad na ito, o sinabihan na hindi na ito angkop sa inyong edad, maaaring hindi ninyo namamalayan na pinabilis ninyo ang inyong pisikal at kognitibong pagbaba sa mga paraang hindi lubusang maibabalik ng anumang suplemento, gamot o pang-umagang lakad. Ngayon pinag-uusapan natin ang masturbasyon sa matandang edad at ang nangyayari sa inyong katawan kapag tumigil kayo. Ako si Dr. Danilo Reyes at mahigit 2 dekada na akong nagtatrabaho bilang urological surgeon at mananaliksik sa kalusugan ng lalaki at babae. Nakaharap ko na ang libu-libong pasyente sa kanilang 60s, 70s at 80s na tahimik na nagdurusa, hindi dahil sa kakulangan ng gamot o access sa pangangalaga, kundi dahil walang nagbigay sa kanila ng permiso na tapat na pag-usapan ang kanilang kalusugang sexual. Natatapos iyon ngayon. Bago pa man mag-click palayo ang mga skeptiko, hayaan niyong i-ground ko ito sa agham agad. Isang landmark study na isinagawa ng mga mananaliksik sa University College London na nailathala sa American Journal of Cardiology ay sumunod sa mahigit 6,000 matatanda na may edad 57 hanggang 85 sa loob ng 10 taon. Ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Ang regular na aktibidad sexual, kabilang ang solo na aktibidad sexual, ay nauugnay sa 45% na pagbaba sa panganib ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso sa mga lalaki at makabuluhang pagbaba sa depression scores sa mga babae. 45%. Hindi iyon maliit na numero. Iyon ang uri ng numero na nagbabago ng clinical guidelines, ngunit karamihan sa mga senior ay hindi pa ito naririnig. Narito ang gusto kong pakinggan ninyo dahil sa susunod na bahagi ng video na ito, sasabihin ko sa inyo ang finding number 2 sa ating listahan ngayon at ito ay tungkol sa inyong utak. Particular, tungkol sa bahagi ng utak na responsable sa memorya, focus, at kung ano ang tinatawag ng mga siyentipiko na cognitive reserve. Ang mga pananaliksik na lumalabas mula sa Cambridge at Johns Hopkins sa nakaraang 15 taon ay lubhang nakakagulat na kahit ako ay kailangang basahin ito ng 2 beses. Hindi ninyo gustong mapalampas iyon, ngunit bago tayo sumabak sa buong countdown, gusto kong tanungin kayo ng diretsyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba na sabihin sa akin ang inyong edad at kung kailanman ba kayo ay tinanong ng inyong doktor tungkol sa kalusugang sexual bilang bahagi ng inyong regular na usapan sa kalusugan. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito at gusto kong malaman ang inyong karanasan. Maaaring kayo ay magulat kung gaano karami ang nagbahagi ng katulad ninyo. Binibilang natin pababa mula 5 hanggang 1. 5 konsekwensya na nangyayari sa inyong katawan kapag tumigil sa masturbasyon sa matandang edad na niraranggo mula sa makabuluhan hanggang sa lubos na kritikal. Magsisimula tayo. Ang numero 5 sa ating listahan ay tinatawag kong pelvic floor paradox, at ito ay nakakaapekto sa parehong lalaki at babae sa mga paraang nakakawala sa kanila ng dignidad, ginhawa, at kalayaan ng mas mabilis kaysa sa halos anumang nakikita ko sa aking klinika. Narito ang dramatikong katotohanan. Kapag tumigil kayo sa regular na aktibidad sexual, kabilang ang sariling pagpapaligaya, ang mga kalamnan ng inyong pelvic floor ay nagsisimulang ma-atrophy. Ang atrophy ay nangangahulugang sila ay lumiit at humina dahil sa hindi paggamit. Isipin ito tulad ng pagliit ng mga kalamnan sa braso kung tumigil kayong gumamit ng mga ito sa loob ng mga buwan. Ang pelvic floor ay isang lambat ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, bituka, at sa mga babae, ang matris. Ang mga kalamnan na ito ay nangangailangan ng aktibasyon upang mapanatili ang tono at koordinasyon. At ang orgasm, maging kasama ang kapareha o solo, ay nagdudulot ng ilan sa pinakamakapangyarihang rhythmic contractions na mararanasan ng mga kalamnan na ito. Ang pananaliksik mula sa University of Michigan Department of Urology ay nagpakita na ang mga babae na mahigit 65 na nagpapanatili ng regular na aktibidad sexual, kabilang ang masturbasyon, ay may 34% na mas mababang insidente ng stress urinary incontinence kumpara sa kanilang mga hindi aktibo sexual na kapwa. Ang stress urinary incontinence, iyon ay ang pagtagas kapag tumatawa, bumahing o umubo, ay nakakaapekto sa tinatayang 50% ng mga babae na mahigit 70. At bagamat nakakatulong ang Kegel exercises,
Hindi ito nagdudulot ng neurological feedback loop na dulot ng orgasm. Tinuturuan ng orgasm ang inyong nervous system kung paano parehong kumontra at ganap na mag-relax ang pelvic floor, na isang kasanayan sa koordinasyon, hindi lamang lakas. Para sa mga lalaki, ang larawan ay kasing kahanga rin. Pagkatapos ng 65, ang prostate gland, isang walnut-sized na estruktura na nasa ibaba lamang ng pantog, ay nagsisimulang lumaki sa karamihan ng mga lalaki, isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia. Ang regular na ejaculation ay ipinakita sa isang Harvard Medical School study na sumunod sa halos 32,000 lalaki upang mabawasan ang panganib ng prostate congestion, pamamaga, at maging prostate cancer ng hanggang 33% sa mga lalaking nag-ejaculate ng 21 o higit pang beses kada buwan kumpara sa mga nag-ejaculate ng 4 hanggang 7 beses. Ang mekanismo ay karaniwang flushing effect. Ang stagnant prostatic fluid, na maaaring maglaman ng mga inflammatory compounds, ay nililinis sa bawat ejaculation. Isipin ang inyong prostate tulad ng water filter na kailangang i-flush ng regular. Iwan itong stagnant sa loob ng mga buwan at nagsisimulang maipon ang mga bagay na hindi dapat naroroon. Mayroon akong pasyente, si Renato, 74 taong gulang, mula sa Quezon City, na lumapit sa akin na nagrereklamo ng chronic pelvic pressure at napuputol na tulog dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. Siya ay naiwang balo sa loob ng 3 taon at ganap na iniwan ang anumang anyo ng aktibidad sexual dahil sa tinatawag niyang respeto sa kanyang namayapang asawa. Nang mahinahon kong ipaliwanag sa kanya ang physiology at imungkahi na isaalang-alang niyang muli ang sariling pagpapaligaya bilang gawi sa kalusugan, tiningnan niya ako na parang iminumungkahi ko ang isang bagay na absurd. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik siya para sa follow-up at sinabi na ang kanyang pag-ihi sa gabi ay bumaba mula 5 kada gabi hanggang 2. Nakakatulog na siya muli. Siya na muli. Ang praktikal na gabay dito ay diretso. Maghangad ng minimum na 2 hanggang 3 sesyon kada linggo. Walang kinakailangang performance. Ang layunin ay pelvic engagement at pagtatapos. Para sa mas mataas na benepisyo sa pelvic floor, ipares ang gawiang ito sa sinadyang malalim na paghinga na nag-a-activate sa parasympathetic nervous system at nagpapalakas sa muscular release response. Ang mga sanggunian sa siyensya para sa mga pag-aaral na nabanggit ay nakalink sa description sa ibaba. Ang numero 4 sa ating listahan ay magugulat sa mga taong iniisip na hiwalay ang kalusugang sexual sa kalusugan ng puso, dahil ang katotohanan ay mas maraming biology ang ibinabahagi nila kaysa sa halos anumang dalawang sistema sa katawan. Kapag tumigil kayo sa regular na masturbasyon, nawawala sa inyo ang isa sa mga pinaka-underestimated na cardiovascular workout na available sa naga-aging na katawan. Alam kong mukhang matapang iyon, ngunit pakinggan ninyo. Sa panahon ng sexual arousal at orgasm, ang inyong heart rate ay tumataas sa pagitan ng 110 at 180 beats per minute, katulad ng brisk walk o light jog. Ang inyong blood pressure ay pansamantalang tumataas at pagkatapos, mahalaga, ay bumababa sa ibaba ng baseline sa recovery phase. Ang pattern ng vascular exercise na ito, constriction na sinusundan ng dilation, ay nagsasanay sa endothelial cells na linya ng inyong mga blood vessel upang manatiling flexible at responsive. Pagkatapos ng edad 70, ang vascular stiffness ay isa sa mga pangunahing contributor sa hypertension, stroke risk, at cognitive decline. Ang medical na termino ay arteriosclerosis, ang pagtigas ng mga dingding ng arteries. Isipin ang malusog na arteries tulad ng bagong garden hose, flexible, responsive, kayang lumawak at kumontra sa mga pagbabago sa pressure. Ginagawa ng arteriosclerosis ang hose na iyon sa lumang, brittle na tubo. Pinapanatili ng regular na aktibidad sexual ang endothelium, ang inner lining ng mga vessel na iyon, na gumagawa ng tinatawag na nitric oxide, na siyang natural na vasodilator ng katawan. Sinabi ng nitric oxide sa mga blood vessel na mag-relax at bumukas. Isang pag-aaral mula sa New England Research Institutes na sumunod sa 1,165 lalaki na may edad 40 hanggang 7 pa sa loob ng 16 na taon, at natagpuan na ang mga lalaking may sexual activity na mas mababa sa isang beses kada buwan ay 45% na mas malamang na magkaroon ng cardiovascular disease kaysa sa mga sexual na aktibo nang hindi bababa sa 2 beses kada linggo. Ang mga natuklasan na ito ay nanatili kahit kontrolado ng mga mananaliksik ang pre-existing conditions, kasaysayan ng paninigarilyo at BMI. Ang relasyon sa pagitan ng sexual frequency at kalusugan ng puso ay hindi casual. Ito ay biological at diretso.
Gusto kong sabihin sa inyo tungkol kay Margarita, 71 taong gulang mula sa Cebu City. Lumapit siya sa akin pagkatapos na i-clear siya ng kanyang cardiologist pagkatapos ng mild cardiac event, ngunit sinabihan na mag-ingat. Interpret niya ang payo na iyon bilang ganap na pagtigil sa lahat ng physical intimacy, kabilang ang sariling pagpapaligaya. Sa sumunod na taon, ang kanyang blood pressure ay tumaas, ang kanyang resting heart rate ay tumaas, at iniulat niya ang pakiramdam na fog at flat. Nang ipaliwanag ko na ang payo ng kanyang cardiologist ay tungkol sa pag-iwas sa extreme exertion at na ang moderate sexual activity ay talagang cardioprotective, siya ay natulala. Sa loob ng 4 na buwan ng pagpapatuloy sa regular na sariling pagpapaligaya, ang kanyang blood pressure ay bumalik sa pre-event baseline nang walang pagbabago sa gamot. Para sa optimal cardiovascular benefit, ang morning sessions ay mukhang may advantage. Ang inyong cortisol levels ay natural na mas mataas sa umaga, at ang post-orgasm drop sa cortisol at elevation sa oxytocin ay lumilikha ng hormonal environment na nakikinabang sa heart rhythm regulation sa buong araw. Ipares ang gawiang ito sa omega-3 supplementation na sumusuporta sa nitric oxide production sa cellular level at nagpapalakas ng malaki sa vascular benefits. Ngayon gusto kong tumigil sandali dito dahil kung binubuksan ng impormasyong ito ang inyong mga mata, kung napagtatanto ninyo na walang nagsalita sa inyo ng tapat tungkol dito, kung gayon ang channel na ito ang eksaktong kinaroroonan ninyo. Mangyaring maglaan ng 1 segundo ngayon upang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Bawat linggo, daladala ko sa inyo ang mga pananaliksik na masyadong hindi komportable o masyadong mabagal na ibigay ng mainstream medicine. At kung ang video na ito ay nagbigay na sa inyo ng isang bagay na mahalaga, ang thumbs up ay tumatagal ng 2 segundo at nakakatulong na maabot ng impormasyong ito ang mga senior na lubhang nangangailangan nito. Sige, magpatuloy tayo dahil malapit na tayo sa 2 findings na sa tingin ko ay pinakamahalaga sa buong video na ito. Ang numero 3 ay tungkol sa hormones, particular sa mabagal na hormonal collapse na nagsisimula sa paligid ng edad 60 at bumibilis ng mabilis kapag ganap na nawala ang aktibidad sexual sa buhay ng isang tao. Narito ang hindi nila itinuturo sa karamihan ng medical schools nang may sapat na diin. Ang sexual arousal at orgasm ay nagtitrigger ng cascade ng hormonal releases na kabilang sa pinakamakapangyarihang anti-aging mechanisms ng inyong katawan. Pinag-uusapan natin ang oxytocin, dopamine, serotonin, DHEA, at sa mga lalaki ang testosterone, lahat ay inilalabas sa makabuluhang dami sa panahon at pagkatapos ng orgasm. Pagkatapos ng edad 65, ang inyong baseline levels ng lahat ng mga compound na ito ay nasa pagbaba na. Ang testosterone sa mga lalaki ay bumababa ng humigit kumulang 1 hanggang 2% kada taon. Pagkatapos ng edad 30, ibig sabihin sa edad 70, maraming lalaki ay nawalan ng 40% o higit pa ng kanilang peak testosterone. Sa mga babae, ang estrogen at testosterone, oo, ang mga babae ay gumagawa rin ng testosterone, ay bumabagsak ng matalim pagkatapos ng menopause. Ang hindi alam ng karamihan ay ang aktibidad sexual ay talagang nag-stimulate sa produksyon ng katawan ng sarili nitong mga hormone. Ito ay hindi kapalit para sa medical hormone therapy sa mga kaso ng malubhang kakulangan, ngunit ito ay makabuluhang adjunct. Ang pananaliksik mula sa Kinsey Institute sa Indiana University ay nagpakita na ang mga lalaking nananatiling sexual na aktibo hanggang sa kanilang 70s ay may mas mataas na circulating testosterone levels kaysa sa age-matched na lalaking sexual na hindi aktibo kahit kontrolado ang overall health status. Ang mekanismo ay kinasasangkutan ng hypothalamic pituitary gonadal axis. Sa madaling sabi, ang hormonal command center ng utak na tumutugon sa sexual arousal sa pamamagitan ng pagsignal sa katawan na patuloy na gumawa ng mga hormone na nauugnay sa vitality. Ang DHEA ay karapat-dapat sa espesyal na banggit dito. Ang DHEA, dehydroepiandrosterone, ay isang precursor hormone na ginagawa ng adrenal glands na inihihiwalay ng katawan sa testosterone at estrogen. Ito ay nagpipeak sa inyong mid-20s at bumababa ng humigit kumulang 80% sa oras na kayo ay umabot sa inyong 75th birthday. Ang mababang DHEA ay nauugnay sa pagtaas ng pamamaga, nabawasang immune function, pagkawala ng buto, at depression. Ang aktibidad sexual ay ipinakita sa pananaliksik mula sa Stanford University Medical Center na nag-e-elevate ng DHEA levels ng acute at chronic sa mga nananatiling sexual na aktibo ng consistent.
Isipin ang DHEA tulad ng raw material na kailangan ng inyong hormonal factory upang patuloy na tumakbo. Ang regular na orgasm ay nagsasabi sa factory na patuloy na umorder ng supplies. Para sa mga babae partikular, ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay nagdudulot ng vaginal atrophy, pagtunaw at pagkatuyo ng vaginal tissues na ginagawang hindi komportable o masakit ang anumang anyo ng aktibidad sexual sa paglipas ng panahon. Narito ang critical na insight na kadalasang nilalaktawan ng mga doktor. Ang regular na self-stimulation, kahit walang kapareha, ay nagpapanatili ng daloy ng dugo sa vaginal at vulvar tissues, pinabagal ang rate ng atrophy, at pinapanatili ang nerve endings na aktibo at responsive. Ang lumang medical na payo na use it or lose it ay literal na totoo sa cellular tissue level. Si Gerardo, 78, mula sa Davao City, ay nasa testosterone patch sa loob ng 4 na taon na may katamtamang resulta. Lumapit siya sa akin na frustrated na mababa pa rin ang kanyang energy at flat ang mood. Nang suriin ko ang kanyang lifestyle, inamin niya na hindi na siya nakikipag-ugnayan sa anumang aktibidad sexual, kabilang ang sariling pagpapaligaya, mula nang ma-admit ang kanyang asawa sa memory care facility, 2 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ko ang bidirectional relationship sa pagitan ng aktibidad sexual at hormone production. Pagkalipas ng 3 buwan, tinawagan ako ng kanyang endocrinologist na puzzled sa pagbuti ng hormone panel ni Gerardo. Ang kanyang bioavailable testosterone ay tumaas ng 22% nang walang pagbabago sa kanyang reseta. Para sa pinakamagandang resulta, ang evening sessions ay maaaring sumuporta ng pinakamahusay sa kalidad ng tulog sa pamamagitan ng oxytocin at serotonin release. Habang ang morning sessions ay pinakamahusay na sumusuporta sa daytime energy at mood, ipares ang gawiang ito sa zinc supplementation. Ang zinc ay kritikal na cofactor sa testosterone synthesis at madalas na kulang sa matatanda. At sa vitamin D na ipinapakita ng pananaliksik na gumagana ng synergistically sa DHEA production. Numero 2, at ito ang ipinangako ko sa inyo sa simula ng video na ito, ay tungkol sa inyong utak. Particular ito ay tungkol sa neurogenesis, ang paglaki ng bagong brain cells, at kung ano ang pinakabagong agham na sinasabi tungkol sa papel ng aktibidad sexual sa pagpapanatili ng matalas konektado at protektado laban sa pagbaba ng nag-aiging na isip. Sa karamihan ng kasaysayan ng tao, naniniwala ang mga doktor na hindi na kayang lumaki ang bagong neurons ang adult brain. Ang paniniwalang iyon ay ganap ng nabago. Alam na natin ngayon na ang hippocampus, ang pangunahing memorya at learning center ng utak, ay patuloy na gumagawa ng bagong neurons sa buong buhay, isang proseso na tinatawag na hippocampal neurogenesis. At ang pananaliksik sa kung ano ang nag-i-stimulate nito ay parehong nakakagulat at lubhang nauugnay sa usapang ito. Isang groundbreaking study mula sa University of Maryland School of Medicine na nailathala noong 2021 ay natagpuan na ang matatandang nag-i-engage sa regular na aktibidad sexual ay nagpakita ng significantly greater hippocampal volume. Ibig sabihin ay pisikal na mas malaking memory center kaysa sa sexual na hindi aktibo na kapwa sa parehong edad. Ang pagkakaiba sa hippocampal volume sa pagitan ng pinakasexual na aktibong grupo at pinakakaunti ay katumbas ng humigit kumulang 20 taon ng brain aging. Isipin niyon, ang mga utak ng sexual na aktibong 75 taong gulang ay mukhang neurologically mas malapit sa mga utak ng 70 taong gulang kaysa sa kanilang sexual na hindi aktibo na kapwa. Gumagana ang mekanismo sa pamamagitan ng ilang pathways ng sabay. Binabaha ng orgasm ang utak ng dopamine na nag-a-activate sa reward circuitry ng utak at ipinakita na nagpo-promote sa survival ng bagong nabuong neurons. Ito ay nag-e-elevate ng brain-derived neurotrophic factor, BDNF, na tinatawag ng mga neuroscientist na fertilizer para sa utak. Pinapapromote ng BDNF ang pagbuo ng bagong synaptic connections, pinoprotektahan ang existing neurons mula sa oxidative damage at isa sa pinakamakapangyarihang natural defenses laban sa Alzheimer's disease at iba pang anyo ng demensya na natukoy hanggang ngayon. Ang pananaliksik mula sa Dartmouth College NS Brain Imaging Center ay natagpuan na ang mga matatanda na mahigit 65 na nag-ulat ng regular na aktibidad sexual ay nag-perform ng average na 23% na mas mahusay sa standardized memory tests kaysa sa mga walang aktibidad sexual at 18% na mas mahusay sa tests ng executive function. Iyon ay ang kakayahan ng utak na magplano, magdesisyon at pamahalaan ang magkakasalungat na impormasyon.
Nanatili ang mga pagkakaibang ito kahit ibinukod ng mga mananaliksik, ang mga kalahok na may kasaysayan ng depression, na mismong major confounding factor sa cognitive performance. Mayroon ding malalim na koneksyon sa kalungkutan dito na iniisip ko ng malalim sa klinikal na pagsasagawa. Ang social isolation ay ngayon ay inuri ng CDC bilang public health crisis sa mga senior, at ito ay isa sa pinakamalakas na predictors ng accelerated cognitive decline. Maraming matatanda na nawala ng kapareha, ang mga anak ay malayo, hindi na nagtatrabaho, sila ay nasa estado ng chronic low-grade loneliness na neurologically nakakasira. Para sa ilan, ang self-pleasure ay ang tanging natitirang gawa ng intimate self-connection sa kanilang buhay. Ang oxytocin na inilalabas nito, ang hormone na responsable sa bonding, trust, at emotional warmth, ay hindi nagdidistinsya sa pinagmulan. Tumutugon ang inyong utak sa oxytocin sa parehong paraan, maging ito ay mula sa pagyakap sa apo o mula sa pribadong sandali ng self-care. Para sa mga isolated seniors, hindi ito maliit na punto. Ito ay lifeline. Si Elena, 82 taong gulang mula sa Bacolod City, ay lumapit sa akin pagkatapos ng mild cognitive impairment diagnosis. Siya ay natakot, sinabi niya, natakot na mawala ang sarili tulad ng kanyang ina. Nagkaroon kami ng mahabang, tapat na usapan tungkol sa bawat lifestyle factor na maaari kong baguhin sa kanya. Nang banggitin ko ang paksa ng kalusugang sexual at ipaliwanag ang BDNF research, siya ay una ay nahihiya, pagkatapos ay curious, pagkatapos ay determined. Kung makakatulong ito sa aking utak, sabi niya sa akin, hindi ako masyadong proud. Pagkalipas ng 18 na buwan, ang kanyang follow-up neuropsychological evaluation ay nagpakita ng stability, walang karagdagang pagbaba sa isang cohort kung saan ang average na kalahok ay nagpakita ng measurable regression. Tinawag ito ng kanyang neurologist na remarkable. Tinawag ko itong si Elena na si Elena, isang taong tumangging isuko ang anumang tool na makakatulong sa kanya na manatiling siya. Para sa cognitive benefit, iminumungkahi ng pananaliksik na ang regular frequency ay mas mahalaga kaysa sa iba pang variable. 2 hanggang 4 na beses kada linggo ay mukhang sweet spot batay sa available data. Para sa synergistic brain benefit, ipares ang gawiang ito sa regular na aerobic exercise kahit 20 minutong lakad sa parehong araw na ang exercise ay nag-elevate ng independent ng BDNF at ang combined effect ay mukhang additive kaysa sa cumulative. Tiyaking sapat din ang omega-3 fatty acid intake, particular ang DHA, na siyang primary structural fat sa brain cell membranes at direktang sumusuporta sa neuronal growth na sinisimula ng aktibidad sexual. At ngayon, numero 1 sa ating listahan, ang konsekwensya na sa tingin ko ay pinakanapapansin, pinakamasama at pinakamababago kung bibigyan lamang ng impormasyon na nararapat sa mga tao. Kapag ang matatanda ay tumigil sa lahat ng aktibidad sexual at kasama rito ang sariling pagpapaligaya, madalas silang tumawid sa isang psychological threshold na tinatawag ng mga mananaliksik sa University of Chicago as NORC Study on Aging na sexual disengagement. At ang nangyayari pagkatapos ng sexual disengagement ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng kasiyahan, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ang human sexuality ay hindi lamang pisikal na drive. Ito ay isa sa mga core organizing principles ng human identity sa buong haba ng buhay. Kapag ang matatanda, lalo na ang mga nawalan ng kapareha, na nakatanggap ng cultural messages na ang sexualidad ay hindi na angkop pagkatapos ng tiyak na edad o hindi kailanman hinikayat na tingnan ang sarili bilang sexual na nilalang, kapag ganap na nag-disengage ang mga individual na ito, may malalim na pagbabago sa kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Tinatawag ito ng mga mananaliksik na erosion of the embodied self. Sa simpleng wika, tumitigil silang makaramdam na parang buong tao. Isang pag-aaral mula sa AARP Public Policy Institute ay natagpuan na 65% ng mga matatanda na mahigit 70 na nag-rate ng kanilang sexual well-being bilang poor ay nag-rate din ng kanilang overall quality of life bilang poor. At ang correlation na ito ay mas malakas kaysa sa correlation sa pagitan ng quality of life at physical health status. Mas malakas kaysa sa physical health status. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Kung paano ninyo nararamdaman ang inyong sexualidad, kung tinanggap ninyo ito, pinanatili, o iniwan, ay mas maaasahang hinuhulaan ang inyong overall happiness kaysa sa kung mayroon kayong arthritis, diabetes, o sakit sa puso.
Ang inflammatory consequences ng sexual abandonment ay umaabot ng malalim sa cellular biology. Ang chronic psychological distress, kabilang ang low-grade grief na kadalasang kasama ng sexual disengagement, ay nag-e-elevate ng cortisol at inflammatory cytokines sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng 75, ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang pamamaga ay nasa kompromiso na. Ang mga sistema na dating mabilis na nagre-resolve ng inflammatory signals ay nagsisimulang mabigo, at ang tinatawag ng mga mananaliksik na inflammaging, chronic low-level systemic inflammation ay bumibilis. Ito ay ngayon ay nauunawaan bilang primary driver ng halos bawat age-related disease, mula Alzheimer's hanggang cancer hanggang sakit sa puso. Pinipigilan ng regular na orgasm ang produksyon ng inflammatory cytokines. Ang pananaliksik mula sa Wilkes University ay natagpuan na ang mga individual na nakikipag-ugnayan sa aktibidad sexual ng 1 hanggang 2 beses kada linggo ay may significantly higher levels ng immunoglobulin A, ang unang linya ng immune defense ng katawan, kaysa sa mga sexual na hindi aktibo. At ang immune benefit na iyon ay nagka-compound sa cortisol regulation, hormonal support, cardiovascular exercise, at neurological stimulation na ating tinalakay na. Hindi ito hiwalay na mga benepisyo. Ito ay unified biology of vitality at ang aktibidad sexual ay nasa gitna nito. Si Roberto, 80 taong gulang mula sa Maynila, ay lumapit sa akin 5 taon pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Nakakita siya ng 7 doktor sa panahong iyon para sa rotating list ng mga reklamo: pagod, pananakit ng joints, mahinang tulog, mababang mood, recurrent infections. Bawat doktor ay nagtrato ng sintomas. Walang nagtatanong sa kanya ng tanong na itinanong ko sa kanya sa aming pangalawang appointment. Roberto, mayroon ka bang anumang anyo ng aktibidad sexual sa iyong buhay ngayon? Tiningnan niya ang sahig sandali, pagkatapos ay sinabi, akala ko tapos na ang bahaging iyon ng aking buhay. Nag-usap kami ng 40 minuto. Hindi tungkol sa gamot, tungkol sa permiso. Permiso na manatiling buhay, nakaramdam, at buong tao sa edad 20. Umalis siya sa aking opisina ng araw na iyon nang walang bagong reseta, lamang isang bagong pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng kanyang katawan at bakit. 2 taon pagkatapos, sinabi niya sa akin na ito ang pinakamahalagang usapan sa kanyang buhay medikal. Narito ang gusto kong dalhin ninyo mula sa video na ito. Ang inyong katawan ay hindi nagre-retire sa pangangailangan ng koneksyon, stimulation, hormonal nourishment, vascular exercise, at neurological engagement dahil lamang sa tumawid kayo sa ilang arbitraryong threshold ng kaarawan. Malinaw ang pananaliksik. Ito ay nag-iipon at ito ay walang ambiguity. Ang mga matatandang nagpapanatili ng kalusugang sexual kabilang sa pamamagitan ng masturbasyon kapag walang available o ninanais na partnered sex ay nabubuhay ng mas matagal, nag-iisip ng mas malinaw, nakakaramdam ng mas emotionally grounded, at nag-uulat ng mas mataas na kalidad ng buhay sa bawat makabuluhang sukatan na mayroon tayo. Hindi kailanman huli. Hindi kayo masyadong matanda at karapat-dapat kayong malaman ang katotohanan tungkol sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan upang umunlad, hindi lamang mabuhay, sa bawat dekada na mapalad kayong manirahan. Ang mga sanggunian para sa bawat pag-aaral na binanggit sa video na ito ay nakalista sa description sa ibaba at hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa inyong sariling doktor. Hindi ito fringe findings, ito ay peer-reviewed science mula sa mga institusyon tulad ng Harvard, Johns Hopkins, Stanford, at University of Chicago, at ito ay nararapat sa bawat usapan tungkol sa senior wellness. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kung sinabi nito ang isang bagay na kailangan ninyong marinig, kung nagbigay ito ng impormasyon na hindi kailanman inialok ng inyong sariling doktor, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Bawat linggo ay nandito ako kasama ang mga pananaliksik, katapatan, at respeto na nararapat sa inyo bilang taong naglalakbay sa kalusugan sa inyong 60s, 70s, 80s, at higit pa. Ibahagi ang video na ito sa isang tao sa inyong buhay na maaaring kailangan ding marinig ito. At mag-iwan ng komento sa ibaba. Ilang taon na kayo? At ano ang isang bagay tungkol sa inyong kalusugan na hindi kailanman tinanong sa inyo ng inyong doktor? Binabasa ko ang bawat komento, at ang inyong sagot ay mas mahalaga kaysa sa inyong iniisip.